Liwanag sa mga ilang bagay dahil sa humaba po yung interpellation noon dahil sa isang napakaliit na issue lang na pinalaki po ng mga pangyayari. Nung panahon na ako po ay nag-interpellate, nagkaroon po ng misconception about the West Philippine Sea at saka yung ating exclusive economic zone. Kumbaga po sa pagluluto natin, Mr. Chair, ang nangyari po, nagluluto po tayo ng simpleng ulam lang, naging chop suey po. At nung maging chop suey po, lalo pa pong lumaki sapagkat meron pa pong napakaraming mga tao ang sumausaw at naglagay po ng seasoning. Isa po sa taong sumausaw sa issue, Mr. President, ay yung dating Justice ng Korte Suprema, si Justice Carpio, at saka yung isang profesor yata ng Universidad ng Pilipinas, nangangalang J. Batong Bakal. Napakasimple po ng gusto ko lamang pong matukoy noon, Mr. President, na dahil nga po sa mga batas na ginawa natin, nung dinidefine natin ang West Philippine Sea, isinama po natin yung Kalayaan Island Group. Sinasabi ko lamang po na kaya tayo nagkaroon ng matinding hindi pagkakaunawaan. Marami po kasing sektor na nagsabi na ba't nyo pa pag-uusapan yung West Philippine Sea? Nanalo na tayo sa arbitral tribunal at na-define na nga ang ating exclusive economic zone. So ang nangyari po, akala nila yung exclusive economic zone, siya na rin yung West Philippine Sea, hindi po. Napakadali pong i-define ng ating exclusive economic zone kung paano nating madidefine din ang ating territorial sea at ang ating contiguous zone, even our continental shelf at ang ating territorial sea, sapagkat magsisimula nga po doon sa archipelagic baselines. Ang nagiging problema po, pinipilit nila na yung West Philippine Sea kagaya na rin ng EEZ. Hindi po. Nung isama po yung Kalayaan Island Group, nakalimutan po nila na yung ibang features na sinasakop po ng ating bansa, halimbawa po yung Pag-asa, yung Parola, yung Kota, yung Lankiam, ito po ay 200 nautical miles away from the baseline, ay from the EEZ. Kaya nasa labas po sila. Alam po nyo, Mr. President, nung nagkaroon po tayo ng hearing sa CA, tinangka ko pong itanong sa ating ilang mga miyembro ng Armed Forces na nandoon, 35 po sila, Mr. President. Nalungkot po ako nung malaman ko sa sagot nila, hindi pala nila alam na yung ating mga occupied territories sa KIG ay nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Ito po yung mga official po ng ating Armed Forces, Mr. President. Nakalulungkot po sapagkat ano po ang ipagtatanggol nila kung hindi naman po nila alam pala kung nasaan po yung mga isla na ating pong sinasakupan. Napakahalaga po noon na Mr. President, bagamat ang usapan doon ay teritoryo, dahil sa definition po ng ating West Philippine Sea, ang importante po doon ay yung karagatang sinasakupan natin. Kung isasama po natin ang West Philippine Sea, Mr. President, ang gusto ng Pilipinas kasi, ituring po yung mga features sa Spratlys na isang grupo lamang ng mga isla. Yung tinatawag po nilang offshore archipelago. Ang sabi po ng arbitral tribunal, Mr. President, hindi po ninyo magagawa yan, sabi niya, sa Pilipinas. Tama na kayo po ay isang archipelagic nation, ngunit hindi nyo magagawa yan sapagkat you will not be able to meet the requirements of land and water ratio. Kung di po ako nagkakali, Mr. President, ang ratio po is 1 to about 9.135, something like that. Ibig sabihin po, meron pong standard na pagitan po kasi ng baselines kung saan mo ikakapit yung baseline. Kasi magkakalayo po sila eh. Lalong-lalo na po doon sa mga ibang features, Mr. President, na hindi okupado ng Pilipinas. Ang dami po noon. Ang okupado lamang po ay 4. Napakarami po ng hindi natin occupied. Ngunit, mini-maintain po natin ang ating claim doon. Ano po ang pinaka-imposible doon, Mr. President? Hindi po natin pwede silang isali
yung karagatan arising from this maritime features in the Calayan Island Group dahil lalabag po tayo sa dalawang aspeto. Number one, yung UNCLOS po, hindi tayo papayagan. Kasi po, yung Article 7 po ng UNCLOS, Mr. President, ito po yung tinatawag na straight baselines. Mababiolate po yun kapag kinonect po natin yung features outside our EEC ng mga straight lines dahil yung straight baselines po natin magde-depart po sa appreciable part ng ating yung general direction ng ating coast. Yun po yung sinasabi ng Article 7. Dahil po kasi sa layo nila, more than 200 nautical miles from our EEC. Pagkatapos po, yung Article 47, Mr. President, ito po yung archipelagic baselines. Mababiolate po, ito po yung sinasabi nating ratio of water to land. Dahil nga po, hindi pinapayagang dapat magkakalayo yung features at may encircle mo sila to treat them as one group of islands. Hindi sila pwedeng i-classify na isang unit lamang para lang mag-generate ng sarili nilang maritime space. Ngayon, ito po yung nangyari. Dahil imposible po, dahil nga sa Article 89 naman po, ng UNCLOS din, Mr. President, hindi po natin pwedeng i-appropriate ang high seas. Nakalagay po talaga. Yung mga features po na malalayo sa ating exclusive economic zone, Mr. President, ang layo na po nasa high seas na. Sa layo nila sa bawat isa, they are also separated by high seas. Kapag kinonect po natin mula dun sa ating exclusive economic zone, ma-appropriate po natin ang high seas, mababiolate po natin ang 3 artikulo ng UNCLOS. Pati po yung tribunal ay inconsistent na rin po yung tayo natin. Sinabi rin po niya sa China yun eh. Maski na ikaw China, sabi niya, you cannot regard this prat list as one group of islands or to regard it as one unit dahil hindi ka naman archipelagic country. China, sabi niya, ikaw ay isang continental state. So kapwa po tayo pinagbawalan. Ano po ang aking gustong palabasin dito, Mr. President? Hindi po natin pwedeng saklawin yung KIG. Pero liliwanagin ko po, yung KIG, atin po yun eh. Ang pinag-uusapan natin, land features, teritoryo po yun, Mr. President. Ibang bagay yun. Hindi ko po sinasabang hindi atin yun. Ngunit dahil ang pinag-uusapan natin, West Philippine Sea, yung katubigan natin, imposible pong i-connect natin yung ating exclusive economic zone at ituloy po natin doon sa territorial sea na generate po ng napakaraming features. Magkakamali po tayo, yun ang pinagbabawalan tayo. Ngayon, bakit po nung nag-hearing tayo sa CA, paano ko po nasabi na imposible yun kako doon sa representative po ng Armed Forces. Mahihirapan po kayo, imposible, dahil malalabag po natin ang napakaraming artikulo ng UNCLOS. Hindi po natin mai-enclose, hindi po natin makokonek yung territorial seas nung napakaraming features na yon na ating ino-occupy. Magkakamali po tayo at baka sakali, kung gusto nyong gawin, we cannot do that unless, sabi ko, we give up our itong KIG. Hindi ko po sinasabi na i-give up natin. I am only trying to reinforce the argument na hindi at imposible nating gawin. Sapagkat atin yung teritoryo, pero sa tubig, hindi po natin pwedeng itagos yung mga baselines dahil magkakasala tayo at lalabag po tayo sa UNCLOS mismo. Ang dami po ngayong mga gumagawa ng kung ano-anong salita. Sumama na nga po yung napakaraming tao na sinasabi ko raw, i-give up natin ang KIG. Mr. President, kahit kailan hindi ko sinabi yun. Teritoryo po yun, land features po yun, hindi sakop po ng arbitral tribunal. Ang sinasakop lang po ng tribunal, yung tubig po. Kaya lang magkaintindihan tayo. Hindi ko sinasabing hindi atin yon.
Teritoryo na natin yon dahil occupied na po natin yon. Ngunit ang pinag-uusapan lang po, yung tubig nila, hindi natin pwedeng i-connect doon sa ating exclusive economic zone. Kasalanan po yon, mali po yon. Kaya yung nagsasabi po na, ayun po, dahil ina-advocate ko raw po na i-give up natin. Saan naman po kayo nakakita ng ganun, Mr. President? Ang dami pang AIs ngayon. Nabanggit na rin po kanina. Senador po kami daw. Kami po ay mga traidor. Paano po bang magiging traidor ang isang tao? Nililinaw lang po ang basihan na sinasabi natin kung gusto nating magkaroon ng West Philippine Sea o di makiusap tayo. Siguro pag-usapan natin sa pamamagitan ng United Nations na pwede po ba namin gamitin yung ilang mapa na idodrawing namin. At kung inaakala po ninyong mahaba po yung pagitan, nakakita po kami ng maliliit na isla na pwede namin pagpatungan at yung pong land-to-water ratio, maaari po namin magawa ng paraan. Ganun po siguro, pero hindi yung automatic po, tatagos tayo sa mga ganong klaseng batuhan, pipilit po natin. Hanggang sa ngayon po, Mr. President, kaya hindi ma-define ng West Philippine Sea. At sabi ko nga po, hanggang ngayon ay walang ginagawang mapa. Kahit na sabihin pa nilang merong mapa, hindi po totoo yun. Mr. President, kahit ngayon pwede po ninyong konsultahin yung tinatawag nilang DUALOS, Mr. President. Ito po yung Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea na nasa opisina ng United Nations. Wala pong nasasubmit ang NAMRIA. 14 years ago, inorderan na po silang mag-submit. Bakit hindi po sila makapag-submit? Dahil sa hirap nga po nito. Hindi po pwedeng i-connect, Mr. President. Yun lamang po. Kaya, wag po nilang ipipilit na ako po ay traidor o kaya pro-China. Hindi po. Mr. President, naghahanap lang po tayo ng katarungan at katwiran dito. Kailangan maabisuhan po natin ang Coast Guard na kung ano man ang kanilang pinagsasabi rito. Nagkakamali po kayo sapagkat wala pa pong West Philippines, wala pa po tayong mapa. Ang West Philippine Sea, nagkakaintindihan po tayo, gusto nating gawin, gusto nating i-drawing, pero pagsikapan po natin kung paano natin talaga i-drawing sa harap ng napakaraming legal impediments na nakaharap sa atin. Yun po yung gusto kong linawin, Mr. President. Ngayon, kaugnay po dun sa pagbobotohan natin ngayon. Kagaya po na sinabi ni Senator Cayetano, Mr. President, talagang ako po nagtataka, ikukondem po natin ang public statements ng China na hindi ko po nakikita alin-alin po yung mga public statements para po tayong napunta sa eleksyon, mag-i-elect po tayo, pero wala pong kandidato, paano po tayong boboto? Yun po yung pinaka-problema natin. Yung pong Coast Guard, Mr. President, binasa ko po yung kanilang mga kapangyarihan, yung powers and functions of the Coast Guard. Hindi po nagkakamali, nasa 17 functions and powers. Ni isa doon, wala po akong makita, Mr. President, na pwedeng gawin ng isang spokesperson, nagagawa siya ng ganun, pupunta siya sa isang eskwela, magdi-discuss siya doon at sasabihin niya, bully ang presidente ng China at gagawa siya ng caricature. Wala po sa functions eh. Paano po ngayon natin bibigyan ng encouragement na pagbobotohan natin, ididepensa po natin yung paraan na ganun. Tayo po ay nagkakaisa na kailangan po natin ilaban ng sa atin. Nasabi na po yan kanina ni Senator Alan. Ngunit yung pamamaraan po ang problema eh. Ngayon, gusto kong bumoto sana kung halimbawa Manila ang pinag-uusapan natin. Ngunit kung boboto tayo nang dahil sa pinag-aawayan natin, nagmula po sa isang salita o pamamaraan ng isang spokesman ng Coast Guard at doon nga po ang pinagmulan ng maanghang na salita at ngayon nga po ay nakukompromiso na tayo at pagbobotohan natin, susuportahan natin yung ganung pamamaraan, baka lalo po tayong magkamali eh. Mr. President, tayo pong mga Pilipino, merong kasabihan eh. Kapag binato ka pag pinukol ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Yun po yung kulturang Pilipino, Mr. President. Ngayon po, maski sa Biblia po may sinasabi, kapag yung bulag, inakay niya ay kapwa bulag, wala po silang kapupuntahan, Mr. President. Naghahanap po tayo rito ng clarity. Ano po ang nangyari? Sa paghanap ko ng clarity, sa paghanap ko ng sagot,
para suportahan natin ang West Philippine Sea, ang inaani ko pa po ay parang ako po'y maka-China. Hindi po. Hindi po. Sana po ipatawag natin ang NAMRIA. Para sa ganun, itanong natin sa kanya, bakit sinabihan ka na in 2012 sa pamagitan ng Administrative Order Number 29. 14 years ago, sinabihan ka na in consultation with the DFA na i-prepare mo na yung mga mapa. Bakit hanggang ngayon ay wala pa? So imbes na ipatawag po natin ang NAMRIA, ang gagawin po natin ay boboto tayo sa mga public pronouncements ng China para po yatang parang parang may problema doon na Mr. President. Imbes na ipatawag natin yung mga taong dapat gumawa ng mapa sapagkat gusto ko rin pong malaman kung paano nila gagawin ang mapa. Sa akin po kasing palagay, imposible silang makagawa ng mapa dahil nga magbabiolate tayo sa napakarami po na artikulo ng UNCLOS at lalabagin po natin yung arbitral award na ating isang pinagbabasihan. So, Mr. President, magtatapos ako sa isang pananalita na lang, Mr. President. Sa aking palagay po, ang isang pagkakamali ay hindi po may tutuwid ng isang pagkakamali. Hindi po natin magagawa yung gusto nating gawin para kausapin natin ang China sa maliing pamamaraan. At kung pamali po ang paraan, wala po tayong magagawang mabuti, Mr. President. Maraming salamat po.